Hindi inaasahan ni Donald Trump na magiging direktang kasali ang United Kingdom at Ukraine sa Strait of Hormuz. Ngayong Huwebes, ika-30 ng Abril 2026, ang planong umiikot sa mga usaping militar ay nagkaroon ng bigat dahil ito ay tungkol sa isang hindi inaasahang galaw. Apat na barkong pangwalis ng mina ng Ukraine na nasa United Kingdom ay maaaring sumali sa misyong pangungunahan ng mga Britaniko at Pranses para muling buksan ang Strait of Hormuz kapag pinayagan ng sitwasyong militar. Kasama ng isang hindi pa nagagawang kilos na nagdadala ng malaking pagbabago sa digmaan ng Iran, Rusya at maging sa sariling posisyon ng Ukraine sa pandaigdigang entablado. Ikuwento ko na agad sa iyo ang lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa kredibilidade Milson Alves, na-publish na ang impormasyon. Ang The Times at pinalaganap din ng mga Ukrainian na media na nagsasabing ang mga barko ay nasa Port Malt at maaring gamitin sa isang operasyong depensibo para protektahan ang trapikong pandagat. Malaki ang epekto nito dahil ang Ukraine na matagal nang tumatanggap ng tulong militar laban sa Russia, ngayon nagbibigay na rin ng tulong sa krisis sa labas ng Europa. Hindi ito simbolikong target. Ang Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa mundo. Diyan dumadaan ang malaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Ipinakita ng Reuters na nanatiling barado ang kanal dahil sa krisis sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na may daloy ng mga barko na malayo sa normal at may direktang epekto sa langis at gas. Mismong Royal Navy ang nag-ulat na dumating ang mga barkong ito sa Portsmouth para magsanay kasama ang mga puwersang Briton at pati na rin sa hukbong dagat ng Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi ito mga barkong nakatigil at walang gamit, kundi handang makipag-operasyon kasama ang mga kaalyado. Ang mga barkong tinukoy ng Ukraine ay mula sa kasosyong Europeo gaya ng Belgium at Netherlands na bumubuo ng puwersang pangwalis ng Mi na hindi magamit ng Kiev sa Dagat Itim. Ang dahilan ay dahil sa Montreux Convention na nagbibigay sa Turkey ng kontrol sa pagdaan ng mga barkong pandigma sa mga kipot ng Turkey kapag panahon ng digmaan. Nablok ang flotang Ukrainian kaya hindi ito makapasok sa Dagat Itim. Dito pumapasok ang pagbabago. Kung hindi makakilos ang Ukraine kung saan inaasahan ni Putin, maaari itong kumilos kung saan pinakaayaw ng Russia. Ang misyon sa Hormuz ay layuning tumulong sa paglilinis, proteksyon ng rutang pandagat, bawasan ang panganib ng mga minang pandagat, at payagan ng mas ligtas na pagdaan ng mga barkong pangkalakalan. Hindi ito isang opensiba para magsimula ng bagong digmaan. Ang mismong plano na inilarawan sa mga ulat ay nagsasabing ito ay isang misyon na depensibo at mapayapa. Gagawin ito ng mga kaalyadong Europeo kapag humupa na ang labanan, ngunit malaki ang magiging epekto nito sa politika. Mawawala ng Iran ang bahagi ng kakayahang hadlangan ng ruta habang mawawala sa Russia ang isang di inaasahang pinagbumulan ng bentahe. Para kay Putin, naging isang mapanganib na tulong ang pagharang sa Hormuz. Kapag mas kaunti ang langis na umiikot, tumataas ang mga presyo. Sa mas mataas na presyo, sinisikap ng Moscow bawiin ang paggalugi mula sa mga parusa, mga pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng enerhiya at mga restriksyon sa langis. Iniulat ng Financial Times na kumita ang Rusya ng hanggang $150 milyong dagdag kada araw dahil sa pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng krisis sa gitnang silangan. Iniulat din ng Reuters na bumawi ang kita ng Rusya mula sa langis at mga produktong petrolyo noong Marso matapos bumaba noong Pebrero dahil sa pagtaas ng export ng krudong langis. Ito ang dahilan kung bakit interesado ang Moscow sa krisis sa Hormuz. Habang mas matagal ang sagabal, tumataas ang tensyon sa merkado. Habang tumitindi ang tensyon, tumataas ang presyo ng langis. At habang mas mahal ang langis, mas maraming pondo ang sinusubukang ilaan ni Putin para sa digmaan laban sa Ukraine. Dahil dito, mas mahalaga pala ang posibleng pagsali ng Ukraine sa pagbubukas muli ng kipot. Hindi lang magpapadala ng mga barko ang Kyiv palayo, inaatake rin nito ang ekonomikong lohika na pumapabor sa Moscow. Kung muling magbubukas ang Hormuz, maaring bumaba ang mga presyo. Kapag bumaba ang mga presyo, lumiit ang kita ng Russia. Kapag lumiit ang kita, mas naipit ang makinarya ng digmaan ni Putin. Samantala, lumalabas ang Iran bilang ahente na naglalagay sa kipot sa panganib. Ang krisis kasamang Estados Unidos at Israel na nagsimula noong Pebrero 2026 ay nagtulak sa reyon sa pagharang, banta at kawalang katiyakan.
Noong Abril 8 may tigil putukan, ngunit limitado pa rin ang ruta. Ayon sa Reuters, humingi ng tulong internasyonal ang Washington para muling buksan ang kipot habang nakabinbin pa ang negosasyon sa Tehran. Lalong tumindi ang tensyon nang lumitaw ang mga ulat tungkol sa mga barkong Iranian na naglalagay ng mga mina o nagbabanta sa paglalayag. Iniulat ng PBS na iniutos ni Trump ang isang tugon militar laban sa mga barkong Iranian na sangkot sa ganitong uri ng aksyon sa kipot ng Hormuz. Pinapakita ng desisyong ito na hindi lang pressure sa ekonomiya ang tingin ng Washington sa krisis, kundi diretsong banta rin sa seguridad ng paglalayag. Sa ganitong sitwasyon, mas naging sensitibo ang papel ng Britanya. Hindi na nagbigay ng mga barko ang United Kingdom sa Ukraine. Sinanay din nito ang mga tripulante, pinanatili ang istruktura ng paghahanda at ngayon makikita ang flotang ito sa international na misyon sa isa sa pinakadelikadong reyon sa mundo. Ang Pransya ay lumalabas bilang isang malamang nakatuwang sa pagsisikap na ito at mahigit 30 bansa ang nabanggit sa mga talakayan kung paano makakatulong sa pagprotekta ng daanan sa dagat. Panalo ang Ukraine dahil hindi na lang ito nakikita bilang bansang napapaligiran ng digmaan. Ipinapakita nitong kaya nitong tumulong sa mga kaalyado sa pandaigdigang krisis at binabago ang pananaw ng tao. Pinapakita ng Kyiv na natuto, nakaangkop at kaya nang mag-alok ng kakayahang pandagat para sa agarang espesyal na pangangailangan. Para sa bansang may limitadong hukbong dagat dahil sa digmaan, ito ay mahalagang estratehikong tugon. Talo ang Rusya dahil nasisira ang naratibo ni Putin sa hakbang na ito. Sinubukang gawin panrehiyong isyu ng Moscow ang digmaan sa Ukraine na parang ang Kyiv ay umaasa lang sa tulong mula sa labas para mabuhay. Pinapakita ng posibleng presensya ng Ukraine sa Hormuz na sinusubukan itong impluwensyahan ng ekonomiya ng digmaan sa buong mundo, hindi lang sa labanan-laban sa Rusya. Maari rin itong tama ng bulsa na sumusuporta sa pagsisikap militar ng Rusya. May epekto rin ito sa moral. Maaring magamit sa ibang mahalagang bahagi ng mundo ang mga barkong ayaw makita ni Putin na aktibo sa Dagat Itim. Hinaharangan ng Turkey ang pagdaan sa Dagat Itim ayon sa internasyonal na patakaran, pero hindi nito tinatanggal ang papel ng hukbong dagat ng Ukraine. Inililipat lang ito ang problema sa ibang mapa na ikinaiinis ng Moscow dahil kasama rito ang langis, mga alyansang kanluranin at bawas kita ng Russia. Para kay Trump, maaaring maging kapaki-pakinabang din ang kilos na ito. Gusto ng Estados Unidos ng mga kaalyado ay umako ng mas malaking responsibilidad sa mga pandaigdigang krisis. Kung tutulong ang United Kingdom, Pransya at Ukraine sa pagprotekta sa Hormuz, masusuportahan ng Washington nang hindi niya kailangang akuin lahat ng bigat ng operasyon. Kasabay nito, ang presensya ng Ukraine ay nagpapadala ng hindi direktang mensahe. Ang sumusuporta sa Kiev ay hindi lang nagtatanggol sa Europa, kundi nagpoprotekta rin ng mga mahahalagang ruta para sa pandaigdigang ekonomiya. Mahalaga pa rin ang tiyempo sa plano. Hindi dapat pumasok ang mga barko sa isang aktibong sona ng digmaan nang walang koordinasyon. Kailangan ng misyon ng seguridad, pampulitikang pahintulot, lohistika at malinaw na command. Pero ang paghahanda ay may epekto na. Ipinapakita nito sa Iran na hindi mananatiling walang sagot ang pagharang. Ipinapakita nito sa Rusya na hindi laging mananatiling mataas ang presyo ng langis. Ipinapakita nito sa mga kaalyado na nais ng Ukraine maging makapangyarihan at hindi na umasa, kaya mahalaga ang 4 na barkong ito. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa mga barko. Tungkol ito sa enerhiya, pera, impluensya at sa pagkontrol ng isang krisis na maaari makaapekto sa buong mundo. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.